Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Manganap tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hentil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at sa Derbe, mga lungsod sa Lycaonia, sa lupain na sa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa mga pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya, upang mapagaling, tinitigan niya ito. At malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad.
Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag silang Siyos at Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ng Siyos at marinig ng saserdote nito ang nangyari. Nagdala siya sa pintong lungsod ng mga turong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas ng mga panahon, hinayaan niyang sundin ng mga lahat ng bansa ang kanilang kagustuhan. Gayunmay nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila na pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang iyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginagawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ang lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako ay lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Ito yung tanong ni Judas, hindi ni Iskariote, sapagkat may 2 Judas sa kanyang 12 alagad. Mas kilala natin si Judas Iskariote. Yun ang tanong, hindi yun. Bakit sa amin lamang kayo magpapakilala at hindi sa lahat? Magandang tanong. Siya nga naman. Bakit sa amin lamang? Ang ganda-ganda ng sinasabi nyo. Totoo sinasabi nyo. Ba't kami lang? Parang sinasabi ni Judas, para madaling maniwala ang iba, sabihin mo na sa lahat. At hindi para kami lang ang naniniwala sa iyo. Maganda yung kanyang tanong. Bakit nga kaya? Bakit ang Diyos hindi nagpapakilala ng kanyang sarili sa bawat isa? Yung iniisa-isa tayo, gagawin tayo ng himala. Magpapakita ang Diyos. Maririnig natin siya. Ba't hindi ganun ang ginawa ng Diyos? Kaya ba niya? Kaya. Pwede ba? Pwede. Ang tanong, bakit hindi? Ang lumang tipan, kung saan nasasaad, ang kwento ng pagpili ng Diyos sa kanyang bayan, paano nagsimula? Iniisa-isa ba niya yung miyembro ng bayan para maging kanya? Hindi. Nagsimula saan? Sa isang tao. Kay Abraham. Si Abraham lamang ang pinagpahayagan ng Diyos. Pero mula sa isa, dumami. Ganun po ang Panginoon sa kanyang pamamaraan. Hindi niya iniisa-isa ang tao para maniwala sa kanya. Pumipili siya ng ilan na kanyang pagpapahayagan at yung kanyang pinagpahayagan ay kanyang susuguin para naman ipahayag ang kanilang narinig, naranasan sa Diyos na nagpahayag sa kanila. Sa pagkatatandaan natin, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay bunga ng pagpapahayag.
May nagpapahayag sapagkat may sinugo. Ang ating pananampalataya ay bunga ng pagsusugo. At kung kaya may simbahan, sapagkat ang simbahan ay sinusugo upang ipakilala ang Diyos sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At sa mga nakakakilala na sa Kanya, lalo pang lumalim yung pagkakilala natin sa Kanya. At yun ang ibig sabihin, mga kapatid, ng mabinyagan. Tayo nabinyagan ng mga bata pa. Ang ating pangunahing tungkulin, maging testigo. To be baptized means to be a witness. Saan tayo testigo? Sa Diyos na nagmamahal, sa Diyos na nagpapakilala sa atin. Paano makikilala ng iba na mga batang ito ang Diyos? Dadating ba ang Diyos sa buhay nila? In a very personal, individual way? Pwede. Nangyayari din yun. But that is not the normal way. The normal way ay, paano? Paano nakikilala ng mga bata si Jesus? Ipinakilala ng magulang. Paano ipinakilala? Sinama sa simbahan, tinuturo ang magdasal, binabasahan ng Biblia, kinakatisismo. Tayo na medyo may edad na dito, paano natin nakilala ang Diyos? Nagpahayag ba ang Diyos direkta sa atin? Sa akin, hindi. Paano? Sa pamamagitan ng aking magulang. Partikular ng aking ina, ng aking kapatid na panganay. Ganyan ang Diyos. Kaya ang Diyos, huwag nating aasahan na iisa-isahin ang tao. Kaya may simbahan upang suguin. Kaya may miyembro ng simbahan, yung mga binyagan at tayo yon sapagkat tayo sinusugo. At yun, ang kalikasan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, ipinapasa, ibinabahagi. Kaya pwede bang manghina ang pananampalataya? Yung mga susunod na saling lahi, hindi maniwala? Pwede. Kung tayo ngayon, hindi tayo kikilos, hindi natin ipapakilala ang Diyos, hindi natin ipapadanas ang pag-ibig ng Diyos, pwedeng tumigil. Pero may ibang pamamaraan ang Diyos kung hindi man tayo kumilos. Pero dapat tayong kumilos sapagkat yun ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Bawat mananampalataya, sinusugo, tagapagpakilala. Ang tanong ko sa aking sarili, na tinatanong ko sa inyo ngayon, kanino mo na naipakilala si Jesus? Kanino mo na naipakilala si Jesus? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip na haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay
ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, ang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo,
kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ating dasalin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ang sinugo ng Ama, at siyang nagsusugo sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sinasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bunga masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak na Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ikaapat, sa darating na May 25 ay ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. May 3 araw tayong paghahandang healing mass and liturgy mula May 22 hanggang May 24 sa 5 ng hapon. Ang misa ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay sa ganap na 9 ng umaga sa May 25. Kayo pong lahat ay inaanyayahang magpamisa at mag-alay ng kandila. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan. Panghuli, ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon. Isang pilgrimage sa Roma mula October 3 to October 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo or Sacred Face. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara at sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapaalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa lahat ng lugar na pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 at 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 20 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles.
Manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan. Upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at panalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Haleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo na tinghari at malulubog. Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Inaanyayahan po namin kayong makiisa. Maraming salamat po.
Ganda umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po sama-sama po sa panalangin sa umaga. Ngayon po, ikalibensyam ng Mayo, ikalimang Lunes sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Tayo po ay tatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muli na buhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papupurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ang mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay huwag patigasin, kay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako'y tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawan sila nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po sa Ang awit. Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo po sa awit. Si Jesus Jesus na ngayon ay muli muling nabuhay. nabuhay. Alleluia. Magalak Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinangako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayong nawalay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Haring ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Alleluia. At At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Darakilain magpakailanman. Alleluia. Tayo maupo. Ang lahat ng nagmamahal sa ngalan mo ay magagalak sa iyo. Alleluia. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong sa iyo. O Panginoon, ako ay dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin, ang katugunan mo sa aking pagdaing, pagsikat ng araw aking hihintayin. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway. O dakilang Panginoon, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan ang kalooban mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita, at ang hangad nila ay pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa, niyong bibig nilang sanay mandaya. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak. Masayang aawit silang oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap.
Pinagpapala mo, O Diyos, yaong tapat, ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat na nagmamahal sa ngalan mo ay magagalak sa iyo. Alleluia. Panginoon, sa iyo ang kaharian at sa iyo ang pangungunahan sa lahat ng namumuno sa sangkalupaan. Alleluia. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan, at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, sa iyo ang kaharian at sa iyo ang pangunguna sa lahat ng namumuno sa sangkalupaan. Alleluia. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Alleluia. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang Panginoon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang Panginoon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon, kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano. Lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag siya ay nagwiwika, lumalabas siyang kidlat. Nayayanig pati ilang kapag sila'y nangungusap. Pati ilang nitong kades sa pagyanig umiindak. Kung ang Panginoon ay magsalita, ang usay napapaanak. Ang dahon ng kakahuyay para parang nalalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak. Ang Panginoon ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang at siya ring nagpapala upang sila'y matiwasay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay nakaluklok bilang hari magpakailanman. Alleluia. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala at magpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Tayo po'y magsitayo, papuring awit ni Zacarias. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos na isang bagong pagsilang
tungo sa isang buhay na pag-asa, sa pangakong pamana na manatili magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, at ituro sa Kanyang bayang ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat tubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa, sa pangakong pamana na manatili magpakailanman. Alleluia. Tinatakila ang Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa Kanya ng buong tiwala at sabihin, Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sige po. Anak ng kaliwanagan, pinuno mo ang sanlibutan ng kaningningan ng si Kristo ay mabuhay muli sa kaluwalhatian. Punuin ngayon ng liwanag ang pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa aming ginagawa ngayon, pangalagaan mo kami na may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng muling nabuhay na anak, isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan. Papag-alabin ang aming puso na makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa si Jesucristo na ipinako sa krus mula sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namit katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa, Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ng Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin sa intensyon ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Dasalin natin, Ama Namin namin, sumasalangit sumasalangit ka, ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ang amin nawang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon.